Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 12 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Mate ka. Isang boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate. Ngayong araw ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Enero taong 2010. At syempre, ako rin po ang inyong lingkod, Sal Delano, na nag-ibita po sa inyo na sana samahan nyo kami ng aking mga panauhin ngayong gabi sa loob lamang po ng isang oras sa alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa impilang DZRJ 810 kHz ng mga kalapitan. Ito po ang Radyo Bandido. At syempre, sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, dito po yan sa Pilipinas. At syempre, yung po mga nakikinig sa atin sa Western Hemisphere, magandang umaga po sa inyo dyan. At syempre, araw naman po ng Lunes, ito po ang ating segment na OFW. Inaalin natin sa ating mga bagong bayani. Pero syempre, bago po pabatiin ang ating mga guests, kunin lang po natin ang report mula naman sa ating kasama mula dyan sa Senate. Mukhang mayroong flash report mula naman kay Jojo Sica. Jo? Ngayon na. Okay, balik po tayo dito sa ating regular na programa. Ito po ang OFW segment. Inaalay po natin ang programa ito para sa ating mga bagong bayani. Siyempre, palagyan po natin katuwang sa programa ito ang bayani ng mga bagong bayani. Walang iba kundi si Attorney Jerry Del Mundo. Attorney, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po at mabuhay ang ating mga tagapakinig ngayon sa buong kapuluan, lalo na dito sa mga nasa Southern Tagalog, sa Batangas, sa Laguna, Cavite, Metro Manila, hanggang Nueva Ecija, Bataan. Naririnig po ninyo kami dyan at yung portion naman ng area ng Quezon Province, kakarating din dyan itong aming Radyo Bandido, programa Mate. Kaya tutuon kayo dyan at tututok at marami tayong nare-report tungkol sa ating mga pinaglalaman. Okay, at syempre kasama natin dito ang ating mga kapatid na OFW. Magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga taga-Bacolod na naghihintay ng aming mga balita hinggil dito sa ating problema. Kaya tumutok lang kayo dito sa Mati. Yan, syempre si Rick Bautista. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Bandido sa programang Mate. Manatili po kayong nakikinig, lalong-lalo na sa lahat ng mga petitioners ng claimant ng Brown and Road International. Okay, at syempre, si Amada Bruce. Pares lang nasabi ng aking mga kasamahan, tutok lamang po kayo dito sa lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Bandido sa programang Mate. Dito lang po kayo sapagkat dito tinatalakay ang lahat ng kaganapan may tungkol sa mga OFWs. Salamat po. Okay, at syempre, ang ating kasama pa rin na batang-bata, ang ating financial advisor, Ian Malyari. Magandang gabi ka, Sally, at magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Lalong-lalo na po yung mga gusto maging financially free this 2010. Okay, thank you very much. At syempre, kaya po ng ating nakagawian, ang awitin po para sa mga bagong bayani. Ang bayani ka, wala naman po sa Rare Breed Band. Para masaga.
sa Rare Breed Band at patuloy nyo pong maririnig yan bilang ating background music habang nagpapatuloy po tayo sa ating programa. Ano, balik po natin kagad kay Attorney Jerry Del Mundo at syempre, kumustahin po natin ang kaso ng Brown and Root. Attorney. Ang ating pong kasong hinihintay na nasa Korte Suprema na ang bilang ng mga petitioner ay 2,300 ay kasalukuyang pinag-aaralan ngayon ng mga bagong justices na na-assign dyan sa Special Third Division. At ating ipinaliwanag sa mga pinadala nating mga alatas at mga pleadings na kung maaari ay yung ating panalo po noong December 2002 ay ibalik dahil naman yun ay nagkaroon ng hearing ng higit na 5 taon sa National Labor Relations Commission. At sinabi rin natin na yung mga hinihintay ng mga OFW na discrimination pay, yung mga damages, asset pay, denials pay, at yung tinatawag na double pay rin na meron karapatan sila, at yan din yung salary nila na dapat na-adjust na. At yun ay binigay na ng ating NLRC noong December 2002. Kaya yan lang ang mahalaga ay yung mga bagong justices na ang original na apat ay nag-retire na po. At yan ay mainit kayo ng Korte Suprema sa mga nag-retire ng ating mabasa na rinig na sa TV. Ang Chief Justice Reynato Espuno ay nag-retire na ngayong Mayo. At kailangan magkaroon siya ng kapalit. At yan ay isang issue rin na hindi naman namin yan na magkakaroon ng relevance o pertinent na resulta sa amin kasi hindi naman dadating ang kaso sa decision sa Mayo kung hindi ngayong Enero ay Pebrero ay dadating na yung decision. Kaya yun ang hihintay natin at yung mga dalawa namang bagong kaluluk-luk lamang dalawang linggo na ayun po naman ay mga magagaling at mayroong pagkamakabayan. At alam naman nila na ang mga OFW sa bagong bayani siya ang bigay ng lahat ng tulong na tulyaris na pinapasok. At ngayon na sa Reserve ng Central Bank ay 17 billion foreign exchange remittance sa December 2009. Yan ay pinakamalaki ng bilang ng dolyar na pumasok sa financial system. Pero kung madadagdag yung ating pinaglalaban ay maganda nga po yan. Nung last Friday, nagpunta kami doon ang kasama ng OFW sa Supreme Court. Nakita namin yung maraming mga napo employees at nagpapalot din sila doon. At yun nga, ang kakaiba ng kanila, nanalo rin sila na bilang sila ay award din sa isang decision ng Korte naman, hindi NLRC, pero dumating si Supreme Court, pinababayaran sila ng Court, Regional Trial Court na nagigit na 30 billion din pesos at ang bilang ng mga claimants ay ng riyado ng NAPCO ay 5,600 tao.